Buti nakaka-drive pa ako dito sa Canada. Kaya sa Pilipinas hindi ko na kaya mag-drive. Sobrang dikit ang mga kotse. At least dito mas maingat. Ang negative 3 ngayon pero wala namang snow. Kaya okay lang pumasyal. Tsaka para mawala din isip ko sa lungkot ko sa pagsarado ng Chocolate Lover kaysa sa nasa bahay ako. Kaya pasyal-pasyal lang muna. Tsaka kukwentuhan ko kayo buhay ko dito sa Canada. Tsaka syempre bakit kami lumipat dito kahit may business kami sa Pilipinas. Kasi safe dito At tsaka ang pagpapa-hospital dito libre. Yung isa kaibigan namin quadruple bypass, walang binayaran ni 5. Yung parking lot lang daw ang kanilang binayaran. Ang hirap kasi sa Pilipinas pag nagkasakit ka yung inipon mo ubos Kahit sabihin mo may PhilHealth, konti lang din naman ang natutulong. Pero at least meron, di ba? May mga Christmas decor din dito pero hindi kasing dami ng sa Pilipinas. Syempre pampasaya din ng mga girls ang mag-shopping. Kaysa magbukbuk ako sa bahay, at least dito nakakalakad ako. Kasi hindi ako pakalakad sa outdoor kasi masyadong natutuyo yung mata ko. Kaya kailangan indoor lang at kailangan ko mag-exercise, lakad-lakad lang. Papakita ko din sa inyo yung mga pagkakaiba ng Canada at saka sa Pilipinas. Loto ngayon, ang price, 80 million. Yung last na nanalo na 80 million, Pilipino. 80 million. Tapos 49 na tigwa 1 million. Kahit ganyan, konti lang din ang nananalo. Mga wala pang 5. So far, yung mga sale dito, totoo naman. Kasi iba nang bobola lang. Boxing Day week ngayon. Sarap talaga maglakad. Nakakabawas ng lungkot. Tinitignan ko paano nila ginawa Binalot nila tong kotse. Dito lang napansin ko, marami din silang binebentang malalaki talagang XXXL. Kasi maraming taong malalaki dito. Tim Hortons, dito nagsimula ang Tim Hortons sa Canada. And mapapansin nyo, maraming Pilipina na mga nagtitinda dito. Mabili to kasi mura. Ito, Claire's. Parang meron ito sa Mega Mall na pumunta ako. Hindi ako sure. Puro abubot. Karamihan din naman yan made in China. Kaya mura nilang natitinda. Mga 700 pesos katumbas. Pwede na rin. Ang party. Ito parang maganda. $30. So, mga 1,000 to 1,300 pesos. Maganda naman quality. Pero, di ba mukhang cobre ka? Itong North Face, magandang brand. Hindi masyadong kamahalan. Quality naman. Kaya ito yung gusto ko na brand. Buti lang 30% off. Kasi makapal daw yung snow ngayong winter. Baka mag-negative 10 o 15 dito sa Vancouver side, kaya abutin na yung handa. Meron naman ako pero sayang kasi luma na rin naman yung gamit ko, pwede na akong bumili ulit. So from 290 naging 202 na lang, tapos plus tax okay na rin kasi talagang favorite ko tong North Face. Tignan nyo naman yung taho dito. May syrup na, may sugar pa. Kaya nga lang, walang sago. Sa kalye at saka sa daanan, maraming asin. Kasi para paglapag ng snow, natutunaw agad, hindi siya madulas. At syempre, pagkatapos ng shopping, pahinga na. At least nakasaya-saya naman ng konti.
And mga ladies, huwag niyong kakalimutan, pagsakay, kailangan ilak kagad. Maraming pupunta dito sa Canada. Akala nila porket manager sila sa Pilipinas, pagpasok nila sa trabaho dito, manager. Hindi ganun. Mag-start ka talaga sa pinakabababa kasi wala kang Canadian experience eh. Kahit ako, nag-try akong pumasok dito eh. Hindi ko daw pwede sabihin na may business ako o tapos ako ng college. Gusto ko daw pumasok na baker. Masukan din ako dito, tindera ng tela, yung nagdagyarda. Siyempre, doon ako sa nakatago kasi baka may makakilala sa akin. And meron na nga nakakilala sa akin isa. Sabi niya, parang nabumukha kita. Sabi niya ganun. Tapos naalala niya kung dahil kilala din pala niya yung kapatid ko sa Pilipinas. Sabi niya, sa'yo to, itong tindahan. Sabi ko, hindi, tindera lang ako dito. Pumasok nga din ako sa Costco 2 days eh. Kaso napagod na ako. Nag-resign na ako after 2 days kasi mahirap din, madaling araw. Tapos, 4:30 pasok ko. Tapos tuloy, ang bilis ng trabaho. Eh, syempre, matanda na rin ako. Kaya, ayun, 2 days lang, nag-resign na ako. Kasi, natutuwa lang ako pag nag-a-apply ako ng trabaho, lagi akong natatanggap. Kasi alam ko, gusto marinig ng mga ng mga employer. Tsaka bine-best friend ko, pinatatawa ko sila kahit hindi ako magaling mag-English, okay naman, nakakaintindihan naman kami, basic English lang naman kailangan. Kaya yun, kaya lang kasi pagbabigat yung, ayoko kasi nagbubuhat tanggap din ako sa Cubs, bread, baker, kaya nga lang nung nakita ko yung mga baking pan nila, tsaka mga tray nila, naku, ang bibigat. Sabi ko, hindi ko kaya yan, maliit lang ako babae. Pinipilit ako, tataasan kagad ako ng sweldo, wag lang ako umalis. Anyway, ayoko magbuhat. Akala kasi nung iba, porket ako yung may-ari ng chocolate lover, parang marangya yung buhay namin dito. Naku, hindi yung 1 Canadian dollar equals to 43 to 44 pesos. Kaya mahirap din kung wala kang trabaho. Siyempre, umaasa lang din kami sa kinikita ko sa Pilipinas. Kahit ba malaki yung sweldo ko sa Pilipinas, o divided by 44, o di halos wala din. At saka kasi nagde-declare kami ng international na yung namin, kinikita namin sa Pilipinas, yung sweldo namin. Ayaw namin mandaya. Kasi pwede naman namin hindi report, pero hindi kami ganun eh. Sana kami dalawa ng mister ko kung ano yung tama yun ang ginagawa namin. Kahit na sabihin mo may extra bayad, minsan, okay lang. Basta ayaw namin maging illegal dito sa Canada. Kaya nga kami pumunta dito para maging maayos at malinis eh. Kasi gobyerno din dito maayos at malinis din. So may corruption din, pero so far wala kami na experience. So, dahil dati nag-bake shop ako dito noong 2009. Kuha ka ng permit, mabilis lang, isang araw lang, meron pa silang pakape. Hindi katulad sa atin, matagal bago makakuha ng mga permit at saka mga lisensya. Tsaka ang isa pa, mababaitang tao dito, kasi first world to kung compare nyo sa Pilipinas na third world, syempre nakita ko naman, masakit mang aminin, maraming magnanakaw sa Pilipinas. Alam nyo naman di ba? Kahit nga mayayaman, bilyonaryo na, magnanakaw pa rin. So, actually ang Pilipinas mayaman, kaya lang ninanakaw. So anyway, ayoko naman maging politics ang usapan natin. Basta kami, okay na kami dito sa Canada. Mas tahimik dito.